So yo, what's up guys? Tito Wawan is back for another video. So nakita nyo sa harap ko, bali dinner ko na ito. So ito yung kamuting kahoy o kasaba. Kasi ngayong hapon sabi ko tataw ko makain, sawa na naman sa tinapay. So narecall ko lang yung noong panahong teenager, maraming tanimang yung mamay at nanay namin na kamote. At the same time yung price ata noon ay napakamura pa. I think is 6 pesos pa lang. So tapos ang hirap itanim, ang tagal anihin. So that time talagang hindi noon advisable na talagang magtanim o talagang yun lang the way na maitanim doon nung panahon yun. So yun, pagluluto ko nito ay nilalagyan ko ng luya at yung tubig, malinis sa tubig na pagka ako naman sa labat na siya ng aking kuhan pantapat. So ito yung mga pagkain sarap balik-balikan. Minsan yung airpot ko ginagawa nito, nagkukut-yut siya ng niyog bago binuburburan. Yung iba naman sa bagoong, bagyong isdang bagoong, sinasawsaw. So hindi na mag-asukal at medyo matamis na naman. So carb to nito, actually nagkikito din ako, semi-keto. So excuse muna ngayon, bali day off ko ngayon. Napakasarap, nito. Madaming magagawa dito sa kamote. Yung ayaw ko sa amin sa Batangas, yung marahuya, yung iririn mo lang ito yung kamote, tapos sasamahan ng asukal, ipiprito mo, ayun. And then nung kwan din sasama ko pang adobo. So kahit may kalating kilong baboy ka, tapos kuha ka ng fresh na aswete, so masarap na, madaming kamote, suka, yun, igigisa mo lamang. Napakasarap, bira makatayin dito, dito napakamahal, katulad nito. Ang kilo nito ay dito ay 7 dirhams. So sa peso yon ay nasa 100 times 15, 105 na isang kilo. So minsan iba nabibili ako, bulok pa yung iba, kala mo maganda sa labas. So ito naman natagpuan ko, okay naman, parang babagong ang ani. Medyo mabigat yung sa tiyan nito. Kasi talaga kapat nito na sa labat. Ang isa pa palang ginagawa dito ay yung nilupak. Yan, nilupak ito. Yung iba kasi yung ubi halaya, parang minsan ginagawa ding kamote ang ginagawa nilang ubi halaya. Madaming magagawa sa kamote. Kaso yung kilo nga, kawawa yung mga magsasaka, murang-mura, tapos pagdating sa market, madaming nagagawa, mahal naman yun. So napakasarap, lalo na pag mga tag-ulan, kalamitang kamote, mabigat sa tiyam. Tapos ang isa pang kakawan nito ay kaping barako, ayos na ayos. Medyo maganda itong kuwan ito, yung nabili kong kamote, medyo maganda. Kasi pag ito ay nandito lang, especially nandito sa
sa ibang bansa yung mga pagkain, minsan katulad ng burger, yung dito shawarma, parang nakakasawa na rin. At saka yung ibang luto nakakasawa na rin, kaya sabi ko itong aking hapunan. Ayos din naman. Salap ng salabat. Nagpagupit din pala ako kanina kasi medyo malago na yung kuwan. Natanda ako yung mga siguro mga 15, 14, mga ganyan, mga teens. Yung mga binata at dalaga, yan, dadala ng star margarine, gatas, pati mga asukal, and then yung hindi ko alam anong tawag sa iba kasi sa Tagalog yung bayuhan, nakalimutan ko na, ilalagay ko dito yon lusong, kung tawagin sa amin lusong, yon yung may guwang na ganyan, tapos may parang mortar and pestle ba yon na sa yung kuwan. Yun, doon naglulupak. Pagka, ito naman madali itong lupakin, dalawang kinulupak yung saging at saka itong kamuting kahoy. Lalaga lang itong ganito, laga. Tapos tatanggalan lang nung pinakakuan, yung pinakabunot doon sa gitna, yan. Siya, ayos na, nilupak na yan, mamaya konti yung nilupak na. Kasama pala peanut butter, sasamahan din nila ng peanut butter. Pasensya na kayo, putol yung kuwan ko kasi yung aking tripod sira na. Ito masarap nung pag kami adobong manok, lalo Tagalog na manok, naku po, damihan na nyo ng ganito, adami na makakain sa isang manok. Sarap. Napawisan ako. Kailangan natin pagka day off, medyo cheat day. Kasi wala, magtutumas na akong, hindi pala, nag-rice pala ako nung birthday na anak ko nung kami kumain sa Paluto. Yun, nag-rice lang ako nung, pero after nung wala na, siguro mga, kung hindi kasali yun, baka siguro tumas na ako walang kanin. So kung puro ako talaga na low carbs, baka hindi 5 kilo pa nababawa sa akin. Pero try ko ngayon bago mag-December. Baka hanggang 95 mababawa sa akin. Pero kung naman yung sugar ko, medyo okay naman. Every other day nag-check ako na sugar ko, okay naman. Sarap, hindi ka masusuyat dito. Kung sanay kang kumain ito, ha? Tapos may salabat pa. Sarap ng salabat. Sarap bang balikan yung mga pagkain nung panahon ganun pa. Yung panahon na talagang sariwa-sariwa, walang mga preservatives yung mga pagkain, tulad ng yung mga baboy, pagka yung may mga handaan sa kasalan, walang masyado toyo, kwan lang yung mga, although toyo meron din kwan, pero hindi, wala nung mga magic sarap, mga kwan, wala nun, talagang kwan. Tsaka yung palay, kasi yung mga palay, may mga kwan na yun minihalo-halo na rin kaya nag-iiba-iba na.
Nung dati yung bigas noon ay yung dinurado. Hindi ko alam kung dinurado yun. Yung kulay pula, napakasarap. Pero iba na ngayon kulay pula. Parang may food color niya tayo. Ito naman sa kamote, kat sa likuran ng bahay ninyo, kung kat ilang kung lamang yung lupa area ninyo, walang tanim, pwede bubuhay naman ito. Ito yung maganda dito sa kamote. Yung tangkay, pagkakakuha nito yung tangkay, yung pinakakakuha ng itatanim. Kaya nung binubunod noon, yun yung tangkay. Tapos, ipinapatas nung kapatid ng tatay nung sila nagsasaka nung para next na tanim, yun nila tanim nila. Sako-sako dati yung benta nung ang dami, yung mga 1 tonelada, wala pa yata 5,000 nun yung napangamura dati nung. Ang sarap, hindi nakakaumay. Hindi sabihin, hindi naman ako nakaharap sa camera. Tsaka mabasa, titira ko lang ito kay Mrs. Bago sa Mrs. Sarap talaga. Ngayon wala na eh. mga dating palayan, subdivision na wala na, kaya na makuha na rin ang baha sa atin. Dati may sumisip-sip pa ng tubig pagkabaha. Nung dati pag ang baha ay umulan ng umaga, sa hapon na tiga, wala na. Kasi may mga sumisip-sip pa nga na kawan na mga lupa. Ngayon puro subdivision na, kaya hindi maganda rin yan. Hindi rin naman natin masisisi yung mga ninuno natin. Siyempre gusto rin nila makatikim ng masasarap sa buhay. Hindi ka naman yayaman pagka doon lang sa pagsasaka ngayon kawan. At ang iba ay ginagastos sa kawan pagpaparal, binibenta yung lupa pagpaparal. Katulad ng lupa na ganyan, pagka binili ng mayaman yon, mapapadamay na rin sa iba kasi mawawalan ka ng rate of way. Nadadamay na rin. Sarap. Parang puti na mukha ko ngayon So yan, at ubusin ko lang ito at maraming salamat, lalo na doon sa last video ko. Medyo gusto ko kasi na ako makikikwan yung baka bigla mamaya akong kunin ni YouTube. Naka $60+ na ako. So, gusto ko makawan na makomplete yung $100 bago December. Kasi one and a half year na ako doon na sweldo. Minsan, tatamad na kasi sa pagod rin sa trabaho. And shoutout nga pala kay Kunay Gaya Vlog. Thank you sa pa-super nung isang araw sa last video ko. Salamat sa lahat ng teamwork niya na sumusuporta. Sa akin nag-iisang member si Arlene. Maraming salamat, Arlene. Magaling pa sa kwan ito yung sa labat. Magaling pa sa
So today Saturday, day off ko, saktong day off ko. Bukas may pasok ako. So matagal ako hindi nakapag-Sabado. No, last week, Sabado, ngayon, 2 linggo na sunod ako nagsasabado. And thank you kay Rasen. Doon ako nilagay. So, ayun. Kaya di ba pag-vlog, pagkadating dito, pagod na rin. Eh, yung papunta naman doon, ganoon na rin naman yung dati sa vlog ko. Nakita ninyo yung aking mga vlog. So, naisip ko ito. Sabi ko ba, pwede ko i-content na. Kasi ako nag-chat ko kanina eh. Parang gutom na gutom ako kanina eh. Kaya sabi ko sa misis ko, bili ako ng kamote. Naisip ko, sabi ko tama. Mang-content na nito. So sa mga tulbata ngayon, hindi kasi nyo inabutan yung mga kwan eh. Hindi naman kinukumpara yung panahon na gano'n kasi yun nga, sagana sa kwan doon. Sana naabutan ninyo yung panahon gano'n. Saka, basta, ang saya nun. Lalo nga ipapasko. Pag December pa lang, parang pag tungtong pa lang ng December 1. Ayan, parang kwan na. Pasko na. Lalo pag nagsimbang gabi, yan. Masarap i-content din yung mga balik mo yung mga pagkain, mga awang. Yun. So yun, dito ko natatapusin ang aking video. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa sa aking channel. Especially sa Teamwork, Arlene. Shoutout to kay Gaya Vlog. Shoutout sa mga nanonood kong kasamahan, mga home corners, sa mga panonood ng video ko. Tsaka mapapanood nyo ito. Pasensya na kayo sa aking content. Pero okay lang. So, yun nga, yun. Kamuting kahoy. Hindi ko alam kung balinghoy yan ang tawag ng tawag. Hindi ko lang alam sa ibang lugar, sa Bisaya, sa Mindanao, hindi ko alam ang tawag. Basta sa amin, kamuting kahoy or balinghoy. Yan. So, this is your Tito Wawen, another video. Sana supportahan ninyo. Yan, ingat po tayo lagi, lalo na yung mga OFW sa mansulok ng mundo. Good morning, good afternoon, or anumang oras dyan kayo sa kuwan. And basta shout out doon sa mga kasama ko doon sa Tadawi. Yan, mga kasama kong hamkersners. This is your Tito Wawen. God bless you all. Ingat lagi. And I love you all.